This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque. Almost 1 week na ngayon, yung war sa Middle East. So kahit po malayo tayo, ay apektado po tayo dahil po sa mga pagtaas po ng gasolina at sa sobrang taas po ng gasolina at diesel. Last Monday, nagparga ako 48 plus lang. Kanina nakita ko, may 70, may 80, may 90 na. So, expected po natin, lahat po ng bagay ay tataas niyan. Amen? Subalit, magkaganon man po, ang mga nangyayari sa kasalukuyan ay paniwalaan po natin na ang Diyos natin ang may control ng lahat ng bagay. Amen? Hindi niya tayo pababayaan. Hindi tayo magugutom. God will provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa ating pong series na sa Book of John, ay pansamantala po akong lumabas ng topic. Sapagkat gusto ko pong bigyan natin ng pansin itong kasalukuyang nangyayari, sapagkat ito po ay nasulat na noon pa man. Kaya tayo pong mga mananampalataya na nakakilala at kumilala sa Panginoon, ay hindi na tayo mabibigla sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Sapagkat pinagpauna na ito ng Panginoon upang manatiling ang ating pananampalataya ay sa Kanya lamang nakaangkla. Wala na tayong ibang pwedeng panghawakan sa buhay na ito, kundi ang Kanyang mga pangako. So, tingnan po natin yung sinabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 24, verse 1 hanggang 14 po. Pwede pong magsitayo tayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sabi po rito, as Jesus was leaving the temple grounds, His disciples pointed out to Him the various temple buildings. But He responded, "Do you see all these buildings? I tell you the truth, they will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another." Later, Jesus sat on the Mount of Olives. His disciple came to Him privately and said, "Tell us, when will all this happen? What sign will signal your return and the end of the world?" Verse 4 po. Jesus told them, "Don't let anyone mislead you, for many will come in my name claiming, 'I am the Messiah.' They will deceive many, and you will hear of wars and threats of war." Sabi lang sa salita ng Panginoon, "But don't panic." Dito po, ang Panginoong Yesus mismo ang nagsasalita at ang kausap niya yung kanyang mga disipulo, kanyang mga tagasunod. Sabi niya rito, "They will deceive many, and you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately." Verse 7 po, "Nation will go to war against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquake in many parts of the world, but all these only the first of the birth pains, with more to come. Then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. And many will turn away from and betray and hate each other. And many false prophets will appear and will deceive many people." Verse 12 po, "Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold." Verse 13, "But the one who endures to the end will be saved. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world, so that all nations will hear it, and then the end will come." Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita.
Sige po, makakaupo na po tayo. During the time po ng Panginoong Yesus, ay ipinagpauna na niya itong sinabi. Kaya nga po, ito pong nangyayari sa kasalukuyan, sabi ng kanyang salita, huwag na tayo magpanik. Tandaan po natin, ang Diyos ang may control ng lahat ng nangyayari. Amen? Yung mga nakikita nating mga kaguluhan, mga bagay-bagay, mga earthquake, yan po ay mga bagay, hindi kalooban ng Diyos yan. Subalit inallowed yan upang magising ang tao sa panawagan ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Kaya nga po, itong Matthew 24 po, meron pong overlapping timelines. Una po, yung near fulfillments, nung ang Panginoong Yesus ay tinanong siya ng mga disipulo kung kailan mangyayari, at sinabi ng Panginoong Yesus, mawawasak ang walang bato na matira sa kapwa bato. Ito po yung tinutukoy niya rito, yung pagkawasak po ng Jerusalem. Kaya nga po, after ng time po ng Panginoong Yesus, noong 70 AD po, ang temple building sa Jerusalem, ito po ay winasak ng Roman Empire nung sila po ay sakupin. So, na-fulfilled na po yung sinabi ng Panginoong Yesus. Subalit ito, isa pa po, yung ongoing fulfillments, ito po yung condition of the church age. Ito yung pagpapatuloy ng church sa kabila ng mga nangyayari persecution hanggang sa ating kapanahunan. Kaya nga po, ito pong pangatlo, itong final fulfillment, ito po yung the return of Christ. Kaya nga po itong chapter 1, chapter 24 ng Matthew, from verse 1 to 14, ito po ay nagde-describe ng general condition ng entire church age. Tayo po ay nasa church age po tayo sa kasalukuyan. Pero hindi pa po ito yung katapusan. Kaya po sa umagang ito, ang ating pong message ay, basahin po natin, standing firm in the last day. So, pag sinabi pong standing firm, ano po yung pagkaunawa natin? Hindi po sinabing sit firm. Maraming Kristiyano ngayon nakasit firm. Hindi kumikilos. Hindi nagkikipart sa propagation ng gospel. Sabi ng ating title, standing firm. Pag standing firm po, ikaw ay nakatayo at ready for action. Amen? So sa ating po kapanahonan ngayon, ay naririto na po tayo doon sa sinasabi ng banal na kasulatan sa church is yung mga huling kapanahunan. So sa ating kapanahunan po ngayon, tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos na maging kabahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Yet, hindi naman maaaring ang assignment na binigay sa iyo ng Panginoon, yung sa bahayan mo lang. Maaaring yung kamag-anak mo, maaaring yung mga kasama mo sa trabaho. Pero maging firm po tayo sa panawagan po ng Diyos. So, dito po, nung sabihin ng Panginoong Yesus na no one stone will be left but one another, pinapakita po rito na ang salita po ng Diyos ay totoo. Kapag sinabi ng Panginoong Yesus, ay mangyayari. Pinapakita po, kasi po, sa Hebrews, sa mga Israelites, yung temple po, ito po yung central belief nila na naniniwala sila at totoo naman sa kanilang kapanahunan na ang presensya ng Diyos ay bumababa sa templo. Subalit dito po sa pagkawasak ng templo, sinabi ng Panginoong Yesus, pinapaalala rito na ang pag-aari ng Diyos, ang pagsamba sa Diyos ay wala na sa building, kundi sa mga taong nananalig at nananampalataya sa Kanya. Maging sa ating kapanahunan po, hindi po nananahan ng Diyos sa mga church building. Nananahan siya sa mga puso ng mga taong nananalig at nananampalataya sa Kanya. Tayo po yung church. Hindi po ito tumutukoy sa building. Ang church po, ito po yung mga believers, mga mananampalataya na tagasunod ng Panginoong Yesus. Kaya nga po makikita natin nung nagtatanong ang mga disipulo, iba po yung sagot ng Panginoong Yesus. Kumbaga, pinakita niya yung future event na mangyayari. Sa verse 24,
for a time, hindi ko na po nilagay ang mahabang text. Sabi po nito, Jesus told them, "Don't let anyone mislead you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah. They will receive many." So, ito po ang sinabi ng Panginoong Yesus sa verse 4 hanggang 5. Ito po ay nangyayari at nangyayari sa kasalukuyan. Maraming nagkiklaim na sila yung Messiah. Hindi lang po sa atin bago yan. Dito lang sa Pilipinas, meron po niyan. Di po ba? Kaya nga, ano ang sabi ng Panginoong Yesus? Be careful. Mag-ingat po tayo. Amen? Do not be deceived. Huwag tayong padaya. Kailan nadadaya ang isang tao? Dahil sa kakulangan niya ng kaalaman. Madali siyang maniwala sa mga bagay na pinipit sa kanya dahil sa kakulangan niyang kaalaman. Subalit ang Panginoong Yesus ay tinuturuan niya tayo na mag-aral sa kanyang mga basahin ng banal na kasulatan. Ang mga taong nadidisip, ito yung mga taong hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Amen? Wala silang pwedeng panghawakan sapagkat anumang salita na kanilang naririnig ay oo nga sila. Kaya nga po, napaka-importante po ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Be careful. Huwag tayong padisip. Sapagkat ang salita pong deceive o yung deception, sa biblical meaning po niya, ang ibig niyang sabihin, leading someone away from God through by lies, false teaching, or distorted understanding. Sa kapanahonan po natin ngayon, may mga tao po na Biblia rin ang daladala, subalit dinidistort po nila yung katotohanan. Kung ibig sabihin, binapanuktot nila yung katotohanan. Namumulot sila ng mga talata sa Biblia at ina-align nila ito doon sa gusto nilang paniwalaan. At kung ikaw ay hindi rooted sa salita ng Diyos, madali kang maliligaw. Kaya nga po, dito po sa church natin, ini-encourage ko ang bawat isa na magkaroon ng personal devotion to read our Bible. Amen po? I-check nyo rin yung mga pinipreach ko ay galing sa salita ng Diyos. I-check nyo kung ito ba ay naka-align sa salita ng Diyos. Kagaya po ng mga taga-Bereans, kahit na si Pablo na yung nagsasalita, hindi sila basta-basta naniniwala. Instead, sinusuri nila ang banal na kasulatan. Huwag lamang po tayong maging tagapagod. Kaya po, be careful. Do not deceive. Even yung mga tao na nag-start ng maayos sa paglilingkod, eventually, sa bandang huli, na-deceive sila. How much more ikaw na hindi ka pala nagbabasa ng Bible? Amen po? Sino yung nagbabasa ng Bible? Sige, gumiti na lang. Huwag nang magtaas ng kamay. Ang hindi gumiti ay hindi nagbabasa. Amen po? Ini-encourage ko po ang bawat isa, read your Bible. Amen? Para hindi ka madaya. Kasi po, ang deception, sabi nga dito sa meaning natin binabasa, yung naglilid sa tao papalayo sa Diyos, katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. At ang deception po, ito po ay false teaching. Amen? Bible din po ang dala-dala nila sa ating kapanahunan. Subalit ang tanong, ito po ba ay ayon sa intent ng salita ng Diyos? Kadalasan po, ang mga nagdadala ng false teaching, hindi kadalasan, madalas, ito po ay nagdadala sa tao sa pagkalayo sa Diyos. Remember po, mga kapatid, spiritual deception is the one of the greatest dangers in the last day. Sa ating binasang talata, remember ang kausap ng Panginoong Yesus dito ay mga tagasunod niya, mga disipulo niya. Sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong madaya. Amen? Ibig sabihin po, merong possibility na sila ay madaya. Kaya nga po, ito pong
teksto natin binabasa, ito po ay warning para sa ating mga tagasunod ng Panginoong Yesus. So, dito po ay pinaliwanag po ng Panginoong Yesus yung mga false teacher, yung mga false Messiah. Pag sinabing false, ano pong ibig sabihin ng false? Who what? Hindi totoo. False. Di po ba? So, akala mo totoo, pero hindi pala. Kagaya po ng fake na pera. Di ba? Kapag Christmas, maraming kumakalat na fake na tigwa 1,000. Hindi mo makikita yung, maaalala yung difference. Almost the same sila. Pero yung mga taga-bangko, alam po nila. Kasi meron silang blue scanner. Pag dinahan doon, malalaman nila ng fake. Pero tayo hindi natin alam na fake. Lalo na kung binigay lang sa'yo. Wala ka ng concern kung totoo ba ito o hindi. Basta binigyan ako ng 1,000. Ganyan din po ang deception. Hindi halata. Hindi mo makahalata. Amen? Ang scanner na pwede mong gamitin na yung salita ng Diyos. Amen po. Kapag alam mo ang isang katuruan na hindi galing sa Diyos, mayroong resistance sa puso mo. Amen po? Kapag yung salita na pinipit sa iyo ay hindi galing sa salita ng Diyos, mayroong resistance sa puso mo kung ikaw ay babad sa salita ng Diyos. Amen po? Mayroong nagre-resist. Ano yung nagre-resist? Yung katotohanan na nasa puso mo. Kung wala yung katotohanan sa salita mo, anong magre-resist? Aayon ka lang, sasabihin mo lang, oo nga. Once you save, always save. Ay, oo nga. Mapagmahal ang Diyos. Hindi ka niya ipapahamak. Totoo yun, mapagmahal ang Diyos. Hindi niya kailangan tayo mapahamak. Subalit, nakakalimutan natin na ang Diyos ay makatarungan. Amen? Ito yung isang sign ng Panginoon na hindi nila lahat ng mga false teacher. Sinasabi nila, mga false prophet, false messiah, sinasabi na ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos hindi niya kalooban na tayo mapunta sa kapahamakan. Totoo po ba yun? Mukhang hindi kayo naniniwala. Totoo po ba na ang Diyos ay hindi niya kalooban na mapahamak ang bawat siya? Totoo po yun. Amen? Subalit kung magpapatuloy ka sa pagkakasala, remember, ang Diyos ay makatarungan. Kinamumuhiyan niya ang kasalanan. Hindi kanya kinamumuhiyan, minamahal niya tayo. Subalit ang kasalanan ay kinamumuhiyan ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, subalit ang Diyos ay makatarungan din. Amen? Hindi niya pwedeng palampasin ang kasalanan na inahalagahan natin o sinasabuhay ng bawat tao. Kaya nga po, sa last day, sa huling kapanahon na ito, spiritual deception isa po yung greatest danger sa huling kapanahon. Kaya nga po, ini-encourage ko ang bawat isa na basahin po ang ating Bible. Sa ngayon po, napakadali po ng access natin sa Bible. Lahat ay may cellphone, di po ba? Lahat po ba ay mayroong Bible apps? Kung wala po, ida-download natin mamaya. Madali nga ngayon, kung ang reason mo ay hindi ako makapagbasa, maliit yung text. I-zoom mo, mababasa mo. Wala na pong dahilan. Merong Tagalog translation, may English translation, may Kapampangan translation. Kung Bisaya ka, may Bisaya translation po. Kaya nga po, totoo sinasabi ng Banal na Kasulatan, wala nang may idadahilan ng tao na hindi niya narinig na basa ang mabuting balita. Amen po? So ano po gagawin natin? Upang tayo po ay manatili, believer must know God's Word. Ito po yung sinasabi ko. Alamin natin ang salita ng Diyos. Amen po? Stay grounded in the truth. Panghawakan po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po? Sapagkat truth protect us from deception. Ang katotohanan, ito yung nagpo-protect sa mga deception,
Sa ayaw at sa gusto po natin, marami pong maling katuruan ang lumabas sa ating kapanahon na nangyayari sa kapanahon. Kaya nga po, hindi lahat ng lumalapit sa iyo ng Biblia ang dala ay katotohanan ng kanilang dala-dala. Sabi po rito, test teaching carefully like the Berean church. I-test mo yung narinig mong katuruan kung ito ba ay umaayon sa salita ng Diyos. Matthew chapter 24 verse 6 at 12. Ito pa po yung isang sign. Jesus spoke about, dito po nabasa natin, hindi ko na po nilagay, yung war, yung disaster, persecution, growing wickedness. Sinabi po ng Panginoon, ito po ay pasimula pa lamang na beginning of birth pains. Pag sinabi pong beginning of the birth pains, yung babaeng manganganak, ito po yung time na napakasakit, di po ba? So yung nangyayari, ito pong ilustrasyon na ginamit ng Panginoon Yesus, ito pong nangyayari sa kasalukuyan. Meron po bang war sa nangyayari sa kasalukuyan? Ilang taon na po yan, paulit-ulit, di po ba? Meron po bang mga disaster tayong naririnig? Meron po ba? Meron na bang persecution? Remember po, alam niyo po sa bansang Iran, maraming mga believers dyan. Sa bansang China, maraming believers ang grabing persecution po kanilang dinaranas. And yet, nagpapatuloy sila. Sa atin, wala pang persecution. Minsan absent pa sa church. Sabihin mo, hindi ako yon. Oops, bawal magsinungaling. Sis, dala mo niya yan. Amen po, kaya nga sabi ko sa message chat ko, bawal mag-absent. Sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako mag-absent. Sapagkat alam niyo po, ang gawain ng Panginoon, sa ating pong pagdalo sa gawain ng Panginoon, ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Kung ikaw ay nanghihina spiritually, subukan mong hindi mag-attend. Lalakas ka ba? Amen? Lalo ka, tutang ka nano lang ang daramdaman mo. Nano lang ang pitkek ko. Active ba kay Facebook? Putang ka ka mag-attend. So, nanong i-absorb mo? Ito, akakit mo kay Facebook. Amen po? So, ito pong event na nangyayari, hindi na po bago yan. Yung wars, disaster, persecution, at ito po yung matindi, growing of wickedness. Kung papansinin po natin sa kapanahunan, parang normal na lang po yung mga lalaki at lalaki, babae at babae. Noon medyo patago, ngayon po, kahit nasa pampubliko, hindi na nila kinakain. Nagiging normal na. Alam po natin na hindi ito kalooban ng Diyos. At tayo pa mga mananampalataya ay parang normal na rin ang tingin natin. Kaya nga po, yung paglaghanap ng kasamaan ay nagiging normal na lang. So tayo po mga mananampalataya, sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo taga-sanlibutan. Tayo ay mga manlalakbay lamang. Kaya huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan nito sapagkat tayo ay mga tinawag at mga anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng nanalig at nananampalataya sa Kanya, ibinigay niyang karapatang maging anak ng Diyos. Amen po, hindi niya sinabi magkaroon karapatang maging kamag-anak ng Diyos. Hindi po, anak ng Diyos. Pag sinabi pong anak, ito po ay very close relationship. Di po ba? Relasyon ng anak, magulang at anak. Ikaw bilang magulang, gaano mo pinagmamalasakitan ng anak mo? Ganun po ang relasyon ng Diyos. Ang lahat ng nananalig sa Kanya ay binigyan niyang karapatan maging anak ng Diyos. Amen po? Sino po yung inaakil niya na siya ay anak ng Diyos? Iilan lamang, yung ibang anak sila ng nanay nila, anak sila ng tatay nila.
Kapatid, ito po ay katotohanan. Amen? Kaya kung minsan, ang paglapit natin sa Diyos, hindi bilang Ama, kundi ang paglapit natin minsan sa Diyos, parang taga-PCSO. Ihingi ka lang, Lord, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko nito, ingatan mo ako, minsan security guard, ingatan mo ako, pagkalooban mo ka ng ganito. Wala tayong panalangin na ang panalangin natin ay yung relasyon ng Ama at Anak. Ang panalangin natin, ang tingin natin sa Diyos, tagabigay, tagabantay, kapag nagkasala, nagagalit siya, papaluin ka, ganun ang tingin natin sa Diyos. Hindi po. Ang Diyos po ay Diyos na mapagmahal, nagmamalasakit, nagpo-provide. Amen? Kailangan mo lang paniwalaan at panampalataya. Palakpakan natin ang Diyos. So, ano po yung pangalawa? Be strong. Sa kapanahon na ito, do not be discouraged. Darating po ang discouragement sa kasalukuyan na nangyayari, na iniisip mo na, paano yan? Wala na nga kaming makain, tatas pa yung bilihin. Wala na nga akong permanent trabaho, tatas pang bilihin. Sabi ng salita niyo, be strong. Do not be discouraged. Why? Paulit-ulit ko po sinasabi sa umagang ito, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Amen? Kahit kailan, hindi mawawala ng Diyos ng control sa nangyayari sa kasalukuyan. Siya pa rin ang may control at magpakailanman siyang may control ng lahat ng nangyayari sa kasalukuyan. Sa tingin niyo po ba, kung nakikita ng Diyos na ikaw ay dumaras ng mga kapigatian, kahirapan, pababayaan ka niya? Hindi ka niya pababayaan hanggat nananalig ka, nananampalataya sa Kanya na walang imposible sa Kanya, na magagawa niya ang lahat ng bagay. Darating po ang maraming mga events na nangyayari na hindi maganda sa kasalukuyan. Subalit sabi ng Kanyang salita, be strong, do not be discouraged. When the world becomes darker, ang mundo po kasing ito ay sayaw at sa gusto po natin dahil sa kasakiman ng tao ay palala ng palala. Pero sabi ng ating pinag-aaralan na salita ng Diyos, when the world becomes darkness, do not panic. Di ba sabi sa kanyang salita na binasa natin, do not panic. Sino po yung nagpanic nung makita tumaas yung bilihin, ay tumaas yung gas? Kasi alam mo, tataas lahat. Nagpanic. Sabi na yung ating pag-aaral, do not panic. Amen? Sa tingin nyo po, pag nagpanic ka, may mangyayari? Wala. Sabi ng salita ng Diyos, do not panic. Bakit niya sinabing do not panic? Kasi siya may control ng lahat. Amen? Amen po? Amen. Halimbawa, mayroong air turbulence sa mga sumakay sa aeroplano. Di ba, pag sa aeroplano, nagkaroon ng air turbulence, yung aeroplano talagang kung kaya po itang balang darali niya kay rough road, pag tumama siya sa malakas na hangin o yung mga ulap, talagang matatakot ka po. Pero sabi ng piloto, do not panic. Kasi siya may control ng piloto. Amen po, train siya. Amen po? Ngayon, kung nagpapanik ka, tumalon ka na lang sa aeroplano. Para mabilis. Paano po? Do not lose faith. Huwag tayong mawala ng pananampalataya sa Panginoon. Amen? Mangyayari ang mga bagay-bagay na ito, huwag tayong magpanik, huwag tayong mawala ng pananampalataya, magtiwala lamang sa plano ng Diyos. Naniniwala po ba tayo na may plano ng Diyos sa buhay natin? Amen? Architect Carol, di ba pag gumagawa ka ng plano, maganda ang result. Di po ba? Hindi ka naman sila gagawa ng plano na pangit. Di ba? E di tawag sa'yo, architect, plano, pangit. As a designer, hindi ka magdi-design ng pangit. Di po ba? Magdi-design ka ng isang napakaganda na kung saan ay kahaya-haya. So, ganyan din po. Ang Diyos po, pagtiwalaan po natin ang plano niya sa buhay po natin.
Amen? Kumisa po kasi, kaya marami tayo, dumadaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa mga kaguluhan, kalituan. Kasi, nagtitiwala tayo sa plano natin. Marami na po tayong plano na hindi natupad. Amen po? Ganito pong gawin natin. Yung plano natin, ipanalangin natin sa Panginoon. Subalit hingin mo yung plano ng Panginoon. Amen? Sapagkat walang taong lumapit sa Diyos na kanyang pinabayaan. Sabi nga ng salita niya, itinuturing niya ang mga nanahalig na lampalataya sa kanya. Sa tingin mo, pababayaan ka niya? Hindi po. Hindi kanya pababayaan. Remember po, difficult time tests the strength of our faith. Dadaan po tayo sa difficulties sa ating paglakad bilang mananampalataya. Pero po, dito natitest yung faith natin. Gaano ka-healthy yung faith natin. Amen po? Kaya, during the time po ng mga early believers, throughout the history po, ay dumanas po ng grabe persecution ng church. From the time po ni Emperor Nero, na sinusulong, pinapakain sa leon ng mga mananampalataya. And yet, nagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Nagpatuloy ang mabuting balita sa paglaganap. Sapagkat wala pwedeng pumigil sa plano at tinakda ng Diyos. Even sa persecution. Kaya nga po yung mga early believers, kahit pinapatay na sila, nagpapatuloy sila. Sa atin po kaya sa kapanahon na ito, papipiliin ka, babarilin kita o itatakwil ang pagiging Kristiyano? Sa tingin niyo po anong magiging sagot niyo? At sila ay nanahimik. Pangatlo po, be faithful. Amen? Do not give up. Kahit gaano pa po kahirap yung pinagdadaanan mo, kahit gaano po kasakit yung mga pinagdadaanan mo, sabi ng salita ng Diyos, be faithful. Huwag kang mag-give up. Matthew 24, verse 13 and 14 po, sabi po rito, the one who stand firm to the end will be saved. Gospel must be preached to all nations. Sinasabi po dito sa salita ng Diyos na maging faithful po tayo, huwag tayong mag-give up. At sino man daw po ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Those who stand firm to the end will be saved. Huwag po tayong give up. Kung ang mga early believers ay hindi give up, sinusunog sila, ginagawa silang ilawan paggabi. And yet, hindi nila tinatwa ang Panginoon na natili silang pagkakas. Amen po? Do not give up. Sabihin mo sa sarili mo, do not give up. Ulitin mo po. Sabihin mo pangalan mo, tapos isunod mo, do not give up. Sige po, minsan pa. Minsan po, give up na agad eh. Huwag po tayong mag-give up. Amen po? Tandaan po natin, God's mission continues even in the hard times. Amen po? Kahit gaano pa po kahirap mangyayari at magpapatuloy ang mission ng pagpapalaganap ng mabuting balita. In China po, since na ito ay communist country, alam niyo po ba, ang mga Christian doon, patago silang magpuri at sumamba sa Diyos. Para hindi sila mabisto kasi po grabe death ang penalty even sa Middle East po. Sa China po, merong underground church. Ano po itong underground church? Sa ilalim sila ng lupa, may mga underground na doon sila nagpupuri at sumasamba sa Diyos na walang musical instrument para hindi sila marinig. And yet, katanggap-tanggap sa Diyos sa kanilang pagsamba. Amen? Kasi po, ang tunay na pagsamba, kahit anong sitwasyon, gagawin mo. Even sa hard times ng buhay, ikaw ay magpupuri at sasamba sa Diyos.
Amen po, palakpakan natin ang Diyos. Remember po, the church or we, our believer, is called to spread the gospel. Ipalaganap ang mabuting balita. Tayo po'y tinawag po ipalaganap ang mabuting balita. Tayo tinawag po to make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and make disciple of all. Maging tagasunod natin mga tagasunod. Kung tayo naging tagasunod ng Panginoon Jesus, gawin natin ang iba na maging tagasunod din ng Panginoon Jesus. Reach the world. Abutin hanggang sa dulo ng daigdig. Amen po. Nowadays po, napakabilis po ng technology. Even yung mga nasa ibang bansa, we can reach sa gospel. Amen po. Stay faithful to Christ in time of trials. Stay faithful sa Christ. In time of persecution, stay faithful in Christ. In time of everyday life, stay faithful in Christ. Ang faith that endures is faith that is real. Ang pananampalataya na nag-endure kahit anumang sitwasyon sa panahon ng trial, sa panahon ng persecution, sa panahon ng pangaraw-araw na pamumuhay, ng kakulangan, maraming problema, ito po yung time na natitest faith mo na kung saan ito ay totoo. Amen po? Kasi po, wala kang problema, nasa peace time ka, marami kang pera, wala kang sakit. Hindi mo matitest ang pananampalataya mo. Sa panahon po ng pagsubok, sa panahon po ng mga sitwasyon na hindi mo gusto, doon natitest ang faith na bawat isa. So, sa ating po conclusion, ito pong Matthew 24 ay nagtuturo ng tatlong importanteng instruction na binigay ng Panginoong Yesus. Be careful, do not be deceived. Be strong, do not discourage. Be faithful, do not give up. Amen po? Maging maingat tayo, maging malakas, manatiling malakas, maging tapat, huwag tayong mag-give up. Even the world become chaotic, God's people must remain steady. At ito po yung challenge sa atin. Tayo muna tayo tumayo. Ito po yung challenge sa atin ngayon bilang mga nakarinig ng mabuting balita, kumilala at tumanggap sa Panginoong Yesus. The question is not, are we living in the last days? Ang real question is, are we living faithfully for Christ today? Tayo po ba ay nabubuhay ng may katapatan sa Panginoong Yesus sa oras nito? Darating ang mga bagay-bagay na sinabi ng salita ng Diyos na tinakda na. Subalit ang Diyos ay nagsasabi, be faithful dahil siya'y tapat sa kanyang mga salita. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. 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 Praise your name. Hallelujah. 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 This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque.